Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 24 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 8. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Bilisan na rin natin guys at tayo late na sobra. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Mateo chapter 8 verse 1, nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Verse 2, lumapit sa kanya ang isang taong may kitong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang kitongin. Verse 4, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari, pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Ang pagpapagaling sa katulong ng Kapitang Romano. Mateo chapter 8 verse 5, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Verse 6, Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado, siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Verse 7, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Verse 8, ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay, sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Verse 9, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta, at ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Verse 11, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Verse 12, ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Verse 13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong sa kapitan. Sabi na sa inyo guys, nasa pananampalataya lang yan. Kung naniniwala kang gagaling ang sakit mo, gagaling. Be positive lang talaga parati. Maraming pinagaling si Jesus. Mateo chapter 8 verse 14, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Verse 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Verse 16, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Verse 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Ang paglilingkod kay Jesus. Okay. Mateo chapter 8 verse 18, nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Verse 19, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Verse 20, ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapaghingahan ang anak ng tao. O mapagpahingahan. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Verse 21, isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon,
Maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Verse 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Mateo chapter 8 verse 23, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Verse 24, habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog, biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Verse 25, dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo, sabi nila. Verse 26, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Mga Gadarinong pinalaya sa pang-aalipin ng mga demonyo. Mateo chapter 8 verse 28, nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan, napakababangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Verse 29, biglang nagsisigaw ang 2 lalaki, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Verse 30, sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Verse 31, nakiusap sa kanya ang mga demonyo, kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Verse 32, sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin na hulog sa lawa at nalunod. Verse 33, nagtakbuhan papuntang bayan ng mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng demonyo. Mateo chapter 8 verse 34, kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakausap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Baliktad naman to. Tingnan mo guys, yung verse 34, sa halip na pinaalis tuloy si Jesus. Tingnan mo. Yung verse 34, kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. So, sinalubong nila si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Pinaalis din guys. Pinakiusapan na umalis si Jesus. Siguro natakot dun sa nagtatakbuhang baboy. Yung verse 33 ba, nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Tagapag-alaga pala yung nagtakbuhan. Tapos pagdating doon, ipinamilita nila ang buong pangyayari pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng demonyo. Verse 34, kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Sa halip na matuwa sila kasi yung mga diba, pinaalis yung demonyo, doon sa baboy. Baka natakot sila. Yung chapter 9 guys, basahin pa ba natin? Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Mateo chapter 9 verse 1. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumulay sa sarili niyang bayan. Verse 2, pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao, ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Verse 3, may ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili,
Nilalapastangan niya ang Diyos. Verse 4, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kahit sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Verse 5, ano ba ang mas madali ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Verse 6, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Verse 7, tumayo nga ang lalaki at umuwi. Verse 8, nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos at nagbigay ng ganitong kapangyarihan. Nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Tinawag si Mateo. Mateo chapter 9 verse 9, pag-alis ni Jesus doon nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Verse 10, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Verse 11, na makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Verse 12, narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Verse 13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Tinanong si Jesus tungkol sa pag-aayuno. Mateo chapter 9 verse 14, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan ng tagapagbautismo at siya tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Verse 13, sabagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Verse 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Verse 17, wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon kapwa ito nagtatagal. Pagbuhay na muli sa anak ng pinuno at pagpapagaling sa isang babae. Mateo chapter 9 verse 18, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito ay dumating namang isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay po lamang ng aking anak na babae, sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Verse 19, tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Verse 20, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Grabe guys, 12 years ng bleeding. Verse 21, sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Verse 22, lumingin si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon day gumaling ang babae. Verse 23, pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Verse 24, sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang, at say kinutya nila. Verse 25, nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Verse 26, ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang pagpapagaling sa dalawang bulag. Mateo chapter 9 verse 27, pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasadan, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Verse 28, nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Verse 29, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya.
Verse 30, at nakakita nga sila mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Verse 31, ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupay iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pinagaling ang piping sinasaniba ng demonyo. Mateo chapter 9 verse 32, nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Verse 33, pinaalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakikitang katulad nito sa Israel. Verse 34, subalit sinabi naman ng mga Pariseo, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nahabag si Jesus sa mga tao. Mateo chapter 9 verse 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang ang mga tupang walang pastol. Verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Verse 38, Mateo chapter 9 verse 38 guys. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So hanggang dito na lang, bukas na itong chapter 10. Alam nyo guys, sa panahon natin ngayon, may mga doktor tayo na nagpapagaling ng sakit. Minsan katulad ko, makita ko lang ng doktor, si Dr. Wong, gumagaling na tayo, pero mo 3 days lang, oh. Wala pang 3 days, gumaling agad yung allergy natin. So, parang sa kapanahonan natin yung mga doktor, yung siyang nagpapagaling sa atin. Siyempre kasama na rin ang prayers natin, pero sabi ko nga mayroon tayong hiyang na doktor na makita mo lang gumagaling ka na. Okay, hanggang dito na lang guys. Bukas na yung chapter 10. Bye everyone. God bless.